Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mary Grace Artizuela ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Muling ipinamalas ng mga tauhan ng Santiago City Explosive and Canine Unit ang kanilang kahandaan at dedikasyon sa tungkulin matapos nilang matagumpay na ma-recover ang ilang unexploded explosive ordnance sa bayan ng Jones, Isabela. Ang mabilis na pagtugon ng mga operatiba ay nagpatunay sa patuloy na pagsisikap ng pulisya na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad laban sa mga posibleng banta. Ang buong detalye ng balita, hatid ni Patrolwoman Richelle Ledesma. Tinungo at ni-recover ng mga tauhan ng Santiago City Explosive and K9 Unit ang mga unexploded explosive ordnance matapos makatanggap ng impormasyon na diskubre ng isang mangingisda na residente ng Barangay Payak Jones, Isabela ang mga UXO. Agad na nagsagawa ng safety procedures ang mga nabanggit na unit at pagkatapos ng mga assessment at inspeksyon ay nakilala ang mga umano UXO na isang piraso na General Purpose Bomb 250 lbs with fuse and filler corroded at isang General Purpose Bomb 250 lbs walang fuse at filler corroded. Inilapat ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng 2 piraso ng kahoy na pambalot sa katawan ng nasabing UXO para mapatatag sa panahon ng transportasyon. Samantala, patuloy din ang pagsasagawa ng awareness lecture ng Project ABKD o Awareness of Bomb That Kills, Lives, Destroys Properties ang mga unit ng EOD K9 para hikayatin ng publiko na agad ipaalam sa mga kapulisan ang mga ganitong kakaibang mga bagay upang maiwasang may masaktan at agad ma-inspect ng mga otoridad para sa tamang disposisyon at transportasyon. Ang mga ganitong hakbang ng hanay ng pambansang pulisya ay sumasalamin sa bagong PNP na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Matapos ang masusing koordinasyon at patuloy na operasyon ng mga otoridad, nasilbihan ng warrant of arrest ang isang most wanted person sa Salawigan ng Rizal. Ito ay bunga ng mas pinaigtinang kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons upang mapanagot sa batas ang mga nagkasala at mapanatili ang kaayusan at katarungan sa komunidad. Patrolman Mark Lawrence Atencio sa report. Isang provincial level most wanted person sa isinagawang operasyon ng Rodriguez Municipal Police Station sa loob ng BJMP NCR, Kambagong Diwa, Lower Bicutan, Taguig. Kinilala ang akusado na si alias Manjet na kasalukuyan nakakulong sa nasabing piitan
Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong robbery na inalabas ng Regional Trial Court Branch 77 sa Mateo Rizal na mayroong nirekomendang piyansa. Ang Rizal Police Provincial Office ay hindi titigil sa pagsasagawa ng operasyon laban sa mga taong mayroong pagkakasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at ligtas na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Nakibahagi ang kapulisan ng Police Regional Office Cordillera sa isinagawang Foundation Blood Donation Activity ng Philippine Military Academy bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya sa pagsagip ng buhay at pagtulong sa kapwa para sa kapakanan ng mga nangangailangan. Ito ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Lenny Valerio. Police na tao is sa mga core values ng Philippine National Police o PNP, kaya naman aktibong nakilahok ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Pucar sa Foundation Blood Donation Activity ng Philippine Military Academy o PMA na ginanap sa Yap Hall, Port del Pilar, Baguio City nito lamang sa 25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa panahon ng aktibidad, ang mga pulis ng Pucar kasamang iba pang mga donor mula sa iba't ibang kasosyong ahensya ay nag-donate ng dugo na sumasailalim sa kanilang sama-samang dedikasyon sa pagtulong sa pagliligtas ng mga buhay at pagsuporta sa mga makataong layunin. Bukod dito, ang mga tauhan mula sa Regional Medical and Dental Unit Cordillera ay nagbigay ng mahalagang suporta sa pamamagitan ng pagtulong sa pagtatala ng medical kasaysayan, pagkuha ng mga vital sign at pagkolekta ng mga dugo mula sa mga donor. Sa temang tungkulin sa pagtitipid, isang pamana ng serbisyo, ang kaganapan ay inorganisa ng Dugtong Buhay Movement, katuwang ang GMA Kapuso Foundation, Baguio Country Club, Philippine Red Cross, Baguio General Hospital and Medical Center, Department of Budget and Management at Health Service, Komando ng Armed Forces of the Philippines. Ang inisyatiba nito ay binibigyan diin ang hindi natitinag na dedikasyon ng Pucar sa pagpapalakas ng mga pakikipagsosyo sa komunidad at pagtataguyod ng advokasya na nagliligtas ng buhay sa pagitan ng aktibong pakilahok sa mga makataong pagsisikap. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio. Alagad ang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Valerio. Isang armadong lalaki ang arestado sa isang operasyon ng mga otoridad sa Baseco Compound, Manila matapos mahulihan ng iligal na armas. Tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng kapulisan laban sa iligal na armas at pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mika May Bahiwag. Arestado ng mga tauhan ng Baseco Police Station 13 ng Manila Police District ang isang 47 anyos na lalaki matapos ireklamo ng pananakit ng kapitbahay sa Barangay 649, Baseco Port Area sa Maynila. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Romel Anicete, Station Commander ng Police Station 13, ang suspect na si alias Lito, isang negosyante at residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat ng tauhan ng Baseco Police, humingi ng tulong sa mga nagpapatrolyang pulis ang isang lalaking biktima na agad na nirespondehan, ngunit nagtangka pa ang suspek na bumunot ng baril na nagresulta sa kanyang pagkakadakip. Narecover mula sa kanya ang isang kalibre .45 na baril na may 7 bala. Naharap si Lito sa mga kasong grave threat, physical injury, resistance and disobedience to authority at paglabag sa Republic Act 10591. Kasalukuyan din siyang nakakulong sa naturang istasyon. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. 2 individual na sangkot sa SMS phishing scam ang arestado sa magkaiwalay na operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, kung saan nasabat ang 4 na IMSI catcher at iba pang high-tech na kagamitan na ginagamit sa kanilang iligal na gawain. Yan ang balitang aking tinutukan.
Sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati at Mandaluyong City, matagumpay na naihain ng warrant search si Senexamin computer data laban sa 2 suspect na sangkot sa SMS phishing scam. Ayon sa isinagawang surveillance, ang 2 suspect ay magkahiwalay na umiikot sa matataong lugar upang makasagap ng mga phone numbers gamit ang International Mobile Subscriber Identity Capture o ISMI at magpapadala ng mga text messages na may lamang phishing links gamit naman ang text blaster. Kapag napindot ang mga link na ito, ay agad silang manghihingi ng personal information dahilan para ma-access ng mga scammers ang online at bank accounts na kanilang bibiktimahin. Huwag po tayo basta-basta mag-click doon sa mga nare-receive natin ng mga text messages or either email messages. We have to always check whether the spelling is correct. Doon po unang-una nakikita natin na scams yung link na pinupuntahan natin. And of course, never share personal or financial information. And we have to always enable multi-factor authentication. Ang 2 suspect ay nahaharap ngayon sa paglabag sa Republic Act No. 3846 or an act providing for the regulation of public and radio communication in the Philippines and for other purposes. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang lalaking sangkot sa iligal na droga sa ikinasang buy-bus operation ng mga operatiba sa Bacolod City Police, kung saan na-recover ang hinihinalang shabu at iba pang drug paraphernalia. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinigting ng kampanya ng pulisya laban sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Yung lalaki sa isang matagumpay na buy-bus operation sa Purok Magtiayon, Barangay 10, Bacolod City nito lamang ika-20 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Antonio P. Benitez Jr., hepe ng nasabing unit na nagresulta sa pagkaka-aresto ng 8 street-level individuals na kinilalang sina alias Wilmite, alias Christian, alias Pat, alias John B., alias Jerimar, alias Christian, alias Tyron, at alias Charles. Nasamsam mula sa mga sospek ang humigit kumulang 30 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 200,000 at 4,000 piso. Kasalukuyang nasa himpilan na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinihimok ng Bacolod City Police Office ang mamamayan na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa iligal na droga. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng matibay na paninindigan at dedikasyon ng kampanya kontra droga ng Philippine National Police na naglalayong iligtas ang kabataan at pamayanan mula sa epekto ng iligal na droga at mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Matapos ang masusing operasyon ng mga otoridad, arestado ang top 6 most wanted person ng Cebu City sa ikinasang law enforcement operation. Patunay ito ng patuloy na determinasyon ng pulisya na tugisin ang mga pinaghahanap ng batas at tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan. Ito ang balitang hatid ni Patrolwoman Judith Nicanor. Arestado ng kapulisan ng Cebu City ang top 6 most wanted person municipal level na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Silangan 1, Tinago, Cebu City noong ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Jade A. Basingaw, officer in charge ng Police Station 3, Cebu City Police Office, ang suspect na si Nordin, 46 anyos na residente ng naturang lugar.
Ang sospek ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na inisyu ni Honorable Mendolfo Ceniza Pintor, presiding judge ng Regional Trial Court 7 Judicial Region, Branch 72, Lapu-Lapu City, Cebu. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 3 ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Cebu City ay nangangakong mas papaigtingin pa ang kanilang kampanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Nahuli ng mga otoridad ang isang wanted person sa kasong frustrated homicide sa isinagawang operasyon sa Barangay Olatan, Haro, Leyte. Ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng tuloy-tuloy ng kampanya ng pulisya laban sa mga nagtatagong individual na may kinakaharap na kaso. Patrolwoman Cristel Palafox, ibalita mo. Ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong frustrated homicide sa Barangay Ulutan, Jaro, Leyte. Bandang alas 5:20 ng hapon nang maresto ang akusado ng mga tauhan ng Jaro Municipal Police Station kasama ang 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated homicide na may inirekomendang piyansa na 72,000 piso para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Jaro MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Matagumpay na isinagawa ng RPSB ang isang practical activity sa lalawigan ng Maguindanao del Norte, katuwang ang mga lokal na opisyal at mga miyembro ng komunidad. Layunin nito na palakasin ang ugnayan ng pulisya at mamamayan sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa mga barangay. Ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman Angela Bandarlipe. Matagumpay na isinagawa ang practical activity sa solar installation ng mga photovoltaic system installation in situ sa pangangasiwa ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education and Skill Development, ang RPSB team sa Camp Bijan sa Lipada, Cape Indaton, parang Maguindanao del Norte nito lang 21 na Oktubre taong kasalukuyan. Layunin na aktibidad na mahasa ang kasanayan ng mga kalahok sa wastong paggamit at pagpili ng mga materyales sa paggawa ng solar panel installation. Bahagi rin ng pagsasanay ang pagbuo ng circuit diagram na nagsilbing gabay sa aktual na paggawa ng parallel circuit na nagbibigay ng kuryente sa isang ilaw at sa water pump equipment na kanilang ikinonekta sa solar panel. Ang nasabi aktibidad ay patunay sa pagtutulungan ng kapulisan at mamaya na maitaguyod ang kaalaman at kasanayan tungo sa paggamit ng renewable energy para sa isang mas ligtas at mas maunlad na komunidad. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dumako naman tayo sa ibang balita. Paalala po sa mga aplikante ng PNP Cadet Admission Test na gaganapin nationwide sa darating na ika-9 ng Nobyembre 2025. Hinikayat ang lahat ng aspiring applicants na nais maging bahagi ng Philippine National Police Academy for Class 2030. Sabay-sabay nating panoorin ang ilang paalala para sa darating na examination. Good news! PNP Cadet Admission Test 2025 online application is extended from October 1 to October 15. Dare to lead. Choose the path of service, integrity, and justice. Join the long maroon line. Be a PNP Cadet. Maging iskolar para sa bayan. Applicants who have already submitted their application
are strictly advised not to reapply in this extended application. This is to prevent duplication and to accommodate unregistered applicants. The following are the qualifications for admission. A natural-born Filipino citizen must be 18 to 22 years old. Your birth date must be between May 2, 2003 and May 1, 2008 at the time of admission, which is May 1, 2026. Male or female must be single with no parental obligation. At least senior high school graduate upon admission. At least 5 feet and 2 inches for males and 5 feet for females. With a weight that corresponds to the applicant's height, gender, and age. Physically and mentally fit to undergo the cadetship program. With good moral character. No criminal, administrative, or civil derogatory record. Without a pending complaint and case before any tribunal of whatever nature. Not a former cadet of PNPA or other similar institutions. And never been dismissed from any private employment or government position for cause. These are the requirements for the online application. Please have your clear scanned copies in JPEG or PNG format of the following: PSA birth certificate, passport-sized ID picture, or 2x2 picture with name tag in white background. Now, proceed to our website at pnpa.edu.ph. Click the link for PNPA CAT 2025 online application. Once you've completed all the necessary steps and uploaded all required documents, your online application is officially submitted. Be sure to monitor your online application, email for the status of your application, and the official PNPA Facebook page for further announcements. Reminders to qualified examinees. Things to bring: 1 valid ID card, original, no photocopies or cell phone photos. 2 pieces of passport size or 2x2 ID pictures with name tag for applicants who did not meet the required height but are members of indigenous people. Original and photocopy of certificate confirmation from NCIP or the National Commission on Indigenous People, or certificate of tribal membership from NCMF or the National Commission on Muslim Filipinos. Black ball pens and pencil number 2. Only pencil number 2 shall be used in shading the answer sheet during examination. Any other types of pens, such as gel pens, sign pens, fountain pens, and friction pens, as well as the other colors of ball pens, are not allowed. A black ball pen shall be used only for signatures. Examinees are encouraged to use transparent bags. They may opt to bring water in clear or transparent container, which the room examiner or proctor shall inspect. Attire. Wear proper attire on examination day, preferably plain white shirts or tops. Examinees wearing sleeveless shirt or blouse, short pants, tokong pants, ripped jeans, and slippers will not be allowed to enter the exam venue. Additionally, long hair must be tied back. Reminders. The PNPA Cadet Admission Test is on November 9, 2025 at the 37 testing centers nationwide, serving all qualified examinees. Take note of the pertinent information. Be sure to take note of your testing center code and location, application number, room number, and seat number. No notice of examination was sent individually. Instead, the final list was published on our official Facebook page and website. No ID card and documents is equivalent to no examination. Be at the testing venue 2 hours before your scheduled time on November 9, 2025, or as required by the Chief Examiner per testing centers. The activities for the day will be the following: from 7:30 a.m. to 8:30 a.m. Checking of attendance and requirements per room assignment. From 8:30 a.m. to 9 a.m. Orientation per room. And from 9 a.m. to 12 a.m. will be the examination. For Set B, 12:30 p.m. to 1:30 p.m. Checking of attendance and requirements per room assignment. From 1:30 p.m. to 2 p.m. Orientation per room. And from 2 p.m. to 5 p.m. will be the start of the examination. Examinees who arrive later than those times shall not be admitted to take the exam. Bringing cellular phones, including smartphones, watches, pens,
and eyeglasses with built-in cameras, or any other gadgets, electronic devices, including those that may facilitate video, audio recording, or any part of the test material or examination procedure into the examinee seat is not allowed. Examinees are not allowed to keep their cell phones or any other gadgets in their pockets during the examination. Strictly follow all instructions given by the Chief Examiner, Chief Proctor, and/or Cadet Proctors. Classification of PNP ACAT 2025 examinees. First qualified examinees. Those included in the published final list of qualified examinees will take the exam at their designated testing centers or on their scheduled dates. Second, cross-examinees. Those included in the published final list of qualified examinees will take the exam at various testing centers or on different schedules. Third, walk-in examinees. Those who will be processed and qualified in person on November 8, 2025. Accommodating cross-examinees and walk-in applicants will be on a first-come, first-served basis, subject to the availability of testing materials as determined by the testing center. Instruction for cross-examinees. Come to the venue of your preferred testing center 2 hours before your preferred exam schedule on or before November 9, 2025. Proceed to the established PNPA command post and look for the designated Chief Examiner or Chief Proctor. Present your requirements. Follow all instructions that will be given. Instructions for walk-in applicants. Download and print the PNPA ACAT 2025 walk-in application form on A4 size paper. Please fill out all the necessary information. Do not forget to paste your 2x2 or passport size ID picture with a name tag. Do not forget to attach a clear photocopy of your birth certificate. For members of the indigenous group or community who does not meet the minimum height requirement, bring and submit your certificate of confirmation from the NCIP or certificate of tribal membership from NCMF. Proceed to your preferred testing center on November 8, 2025 from 9 a.m. to 3 p.m. only and look for the established PNPA booth. Please present your requirements along with a valid ID and registration to proceed. Strictly no representative allowed for applicants. Other reminders. Corrections in the personal details of examinees. Any changes or corrections regarding the personal information, name, sex, address, or contact of the examinees will be made during the checking of attendance in the presence of the Chief Examiner or Proctors. Test coverage and competencies. Below are the competencies that will be assessed during the examination. Examination can generally be answered within 2 to 3 hours. Communication arts, mathematics, science, general information and values, and abstract reasoning. The PNPA neither holds any review class, nor publishes, or distributes any review material for any PNPA cadet admission test. Furthermore, the PNPA CAT does not accredit and has not accredited any individual, group, or review center to produce, publish, and/or distribute, market, sell any review material, nor to offer and hold review sessions, classes to prospective PNPA CAT examinees.
At mga ka-PNN, 63 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Mary Grace Artizuela ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.